Iba pa rin ang yaman na pinaghihirapan. Ako po ang inyong lingkod, tagapanood TV. Isang masagana at masayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating gagawa ng reaction video ay galing po sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link ng kanyang channel. Bisitahin po at pakisuportahan na rin. At sa mga bagong napadaan lang dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit ko na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Ating yung babasahin at pupusuan. So simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Veteran showbiz columnist Christy Fermin matapang na isiniwalat kung sino ang maimpluwensyang politiko na di umano'y ang nagbigay ng mamahaling condo unit kay Dominic Roque. Siya na nga ba ang tinutukoy ni Christy at Sian Gaza na sugar daddy ni Dominic? Panoorin at pakinggan ang buong detalye. Matatandaan na noong una ay nagbibigay lang ng clue si Christy Fermin kung sino nga ba ang maimpluwensyang politiko na nagbigay ng mamahaling condo unit kay Dominic Roque at negosyo. Matatandaang sinadya pa siyang i-text ng mga senador kung sino nga ba ang tinutukoy niya upang maimbestigahan na rin, pero hindi niya ito isinapubliko dahil gusto niya pang kumpirmahin. Pero sa pinaka-latest niyang episode sa kanyang programa ay matapang na isiniwalat na ng veteranong kolumnista na si Christy Fermin ang isang malaking pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ng politiko na nagbigay umano kay Dominic Roque ng condominium unit. Sa kanyang programa, sinabi ni Christy na isang Congressman Joey ang nagbigay ng nasabing property kay Dominic. Matatandaang may mga chismis na nagsimulang questionin ni Bea Alonzo ang background ni Dominic matapos nilang matuklasan ang ilang impormasyon tungkol sa property na pag-aari ng modelong aktor. Saad ni Christy, alam mo Dominic kung sino ang may-ari ng condominium na tinitirhan mo. Alam mo Dominic na isang congressman na nagngangalan na Joey. Alam mo kung sino ang may-ari ang gasolinahan mo. Alam mo kung kanino ka nakasandal ngayon. Ikaw ang magpaliwanag niyan sa mga tao. Well, upang kumpirmahin kung sino nga ba ang tinutukoy niyang Congressman Joey, ay agad naman natin itong hinanap sa internet kung sino nga ba ang Joey na tinutukoy ni Christy Fermin, at napag-alaman natin ayon sa ating pagsisiyasat ay si Congressman Joey Sartey Salceda na Congressman ng Albay ang tinutukoy ng kolumnista. Samantala, matatandaan din na sinabi rin ng internet celebrity at pambansang sawsawera na si Sian Gaza na naglunsad ng investigasyon si Bea para malaman kung paano nakuha ni Dominic ang kanyang kayamanan. Nang malaman daw ng aktres na nag-declare ng gasoline station ang aktor ay agad na nagdalawang isip ito sa kasalan hanggang sa tuluyan nang naghiwalay ang dalawa dahil daw sa natuklasan ni Bea. At napag-alaman din ni Sian Gaza na bigay daw ito ng mayaman at maimpluwensyang politiko na umano'y sugar daddy ng aktor. Matatandaan na si Bullet ang pinaghinalaan subalit sobrang wala itong katotohanan dahil ang totoo ay sanggang dikit daw ito ni Dominic at kasosyo umano sa negosyo. Matatandaan naman na ipinagtanggol ni OG Diaz ang mga paratang ni Christy Fermin laban kay Dominic at sinabi nito na inuupahan lang ni Dominic ang condo unit at may marangal na negosyo rin daw ang aktor. At marami din mga naglalakihang endorsement na ayon pa sa kanya ay sobrang laki daw ng kinita niya dito, kaya hindi daw totoo ang mga paratang sa aktor. At inamin din ni OG na totoo mas mayaman si Bea Alonzo kumpara kay Dominic, pero hindi ibig sabihin na pera lang ang habol ni Dom, dahil ang totoo daw ay sobrang mahal niya ang aktres. Yun nga lang daw ay pinagdudahan agad ni Bea ang tunay na pagkatao ni Dominic. Kayo mga ka-showbiz, anong masasabi nyo sa ating showbiz topic ngayon? Kung may opinion kayo ay magkomento lang kayo sa aking comment section. At syempre kung bago pa lang kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo para lagi kayong updated sa mga showbiz trends na ina-upload ko. Maraming salamat po. Ang hirap po pala talaga pag nasa showbiz ka mga tagapanood, no? Mag-aasawa ka na lang, iimbestigahan ka pa kung saan galing yung yaman mo. Tapos meron ka pang natatagong mga sugar daddy di umano. Kapag nagkaroon ka ng mga yaman, marami kang investment, mga ganun. Tagapanood, napakagulo po nila. Pero hindi po deserve ni Dominic. Sa akin po mga tagapanood, bilang lalaki, hindi po deserve talaga ni Dominic yung gagawa ng mga ganyang issue eh. Yung about doon sa binibigyan ng kondo ng mga baklang congressman, 'di ba? May mga sugar daddy, may mga ganun po mga tagapanood eh. Nagtatrabaho naman to si Dominic Roque. Nakikita po natin na showbiz siya, nagmo-model yan. Tsaka alam ko po parang
Meron din siyang advertising company. May mga kasosyo sila doon, mga tagapanood eh. May ganun pong negosyo to si Dominic eh. 'Di ba? Napakamalas niya lang po talaga at napunta siya kay Bea Alonso. 'Di ba? Dito nagsimula yung gulo ng buhay niya. 'Di ba kung hindi po, real talk po mga tagapanood, kung hindi po naging jowa nito ni Dominic Roque si Bea Alonso, hindi naman po mauungkat yung mga ganyan mga tagapanood, eh, 'di ba? Hindi po makakaladkad ang pangalan nito sa, kung totoo man 'to ha, na may sugar daddy siya. 'Di ba? Dapat sekreto lang 'yan siguro mga tagapanood, eh. Alam mo naman sa showbiz, wala ka talagang may tatago diyan, eh. Kung meron man talagang bubungkalin at bubungkalin niya ng mga marites. Hindi mo talaga maiiwasan 'yan. At kahit sabihin mong hindi totoo 'yan, gagawan nila ng paraan 'yan para magmukhang totoo lang sa paningin ng ibang tao. So ako, naawa po ako dito kay Dominic Roque mga tagapanood. Yung dating tahimik at masaya niyang buhay, ngayon po para pong ang gulo-gulo na. Kaliwa't kanan po yung mga bati ko sa kanya. Dito po ako masyadong parang nabababaan po ako sa kanya mga tagapanood. Kung totoo man to, na may sugar daddy siya. Tapos binigay lang sa kanya yung condo unit na yun. Parang ginagatasan niya. Parang ganun po lumalabas dun mga tagapanood eh. Pero syempre, di ba, kapag napangasawa niya si Bea, hindi yayaman siya, lalaki yung pera niya. Parang ganun din po ang gustong palabasin ng mga tao sa kanya. Paano kung totoo palang nagmamahal lang talaga to si Dominic Roque? Mga tagapanood, talagang mahal na mahal niya lang si Bea Alonso. Tapos nagawa ng mga gantong issue. May babalik pa ba yung dangal at yung nasirang pagkatao ni Dominic Roque dahil lang sa mga binibintang nila? Di po ba mga tagapanood? At ito naman po si Bea Alonso, kung mahal niya talaga si Dominic Roque, di ba dapat mahal niya kung ano man yung mga nakaraan nito at mamahalin niya, tatanggapin niya kung anong meron siya. Di ba? Ba't kailangan may investigation pa kung saan nanggaling yung yaman? At kailangan tapatan pa yung yaman niya. Hindi po ba mga tagapanood, di ba? Kasi pag mahal mo talaga, wala nang usapang pera-pera yan. Wala nang usapan sa mga nakaraan niya. Yayakapin mo kung ano mang, kung anong pagkatao niya, kung anong meron siya. Di ba? Pag sabay yung pagyayabungin yan. Dahil mahal nyo nga yung isa't isa. So, ibig sabihin, mahal, parang ang pagmamahalan pala nila, sige, mahal kita, basta tumbasan mo kung ano ang yaman ko. Ganon din dapat ang yaman mo. 'Di ba? Kung nakuha ko to sa malinis na pamamaraan, dapat kunin mo din yung pera mo sa malinis na pamamaraan. Paano pala kung yung pera mo dati ay nanggaling din sa medyo madumi pero ginawan mo naman ng paraan para maging malinis talaga at tinrabaho mo para maging malinis na hanggang dulo. 'Di ba? Paano na lang yung love story ng mga tagapanood? So parang lumalabas pala ang pag-ibig nila ay may expiration date at may katumbas na halaga. Ito yung opinion ko lang po mga tagapanood. So yun lang po mga tagapanood, pasensya na po kayo at medyo malat po ako. At naway nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paala po at mabuhay po kayong lahat.